Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Gabi po, ito po ang latest update natin ngayong araw, October 15, 2025. Patuloy pa rin pong umiiral sa ating bansa itong northeasterly wind flow na nakakaapekto po yan sa Batanes at Cagayan maging sa parte ng Ilocos Region. Habang yung easterlies naman o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko, apektado naman po niyan ang parte ng Bicol Region, Metro Manila, ilang bahagi ng Visayas at northern portion ng Mindanao. At yung low pressure area nga po na minomonitor natin, posible nga po bukas pumasok yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At ayon nga po sa latest update ng European Center sa ating advanced weather forecast, stable pa rin po yan, posibleng maging bagyo. At kung sakali nga pong magtutuloy yung kanyang senaryo, ito po ay posibleng maging si bagyong Ramil. At expected natin sa may parte po yan ng Northern Luzon magkakaroon ng landfall scenario, kaya habang malayo pa lamang, iba yung pag-iingat at paghahanda na sa ating mga kababayan sa parte ng Northern Luzon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, October 16, expected natin papasok na nga ng Philippine Area of Responsibility itong nasabing low pressure area. At pagdating po ng October 17, as low pressure area ay nasa eastern section po yan ng Catanduanes. At pagdating naman po ng October 18 bilang isang bagyo, ito nga po ay posible si Bagyong Ramil, ay nasa eastern section naman po yan ng Central Luzon. Pagdating naman po ng October 19, so expected natin magkakaroon ng landfall scenario yan dito nga po sa may parte ng Cagayan. At posible rin po yan dito sa may parte ng Apari Cagayan or dito nga po sa may parte ng Pagudpud sa may Ilocos Norte. Iba yung pag-iingat at paghahanda nga po sa ating mga kababayan dahil posible po itong umabot hanggang tropical storm category at posible naman po itong maging typhoon category kapag nandito na nga sa parte ng West Philippine Sea o dito na nga paglabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng October 20, sasahan na nga po natin ito yan nasa West Philippine Sea na. At pagdating naman po ng October 21, ito po ilalabas na ng ating PAR. At asahan po natin easterlies pa rin na makakaapekto sa ating bansa at meron tayong posibleng ITCZ o yung ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone. Then pagdating naman po ng October 22, asahan natin mataas ang posibilidad ng tsansa ng pag-ulan sa eastern section ng ating bansa. And by October 23, so makikita nga natin bumaba yung bagyo dahil nga po sa pagbugso na nga nitong posibleng northeast monsoon o yung ating amihan. So asahan po natin na magiging maulan pa rin sa may parte ng extreme northern Luzon at magiging maulan din po dito sa may parte ng Palawan at ilang bahagi ng Visayas. Pagdating naman po ng October 24, asahan natin magiging maulan nga po ang ating bansa dahil po yan sa may easterlies at dito nga po sa may posibleng amihan. Pagdating naman po ng October 25, asahan natin magkakaroon ng shear line na magpapaulan nga po sa may parte na extreme northern Luzon. By October 26, expected pa rin po natin mataas ang tsansa ng pag-ulan dito nga po sa parte ng Mindanao dahil nga po sa makakapal na kaulapan na nandito nga po sa parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng October 27, so asahan po natin easterlies pa rin po ang makaapekto sa ating bansa at ito nga pong posibleng northeast monsoon. By October 28, so asahan natin bahagya pang lalakas ito at aabot pa rin po ito dito sa may parte na extreme northern Luzon. At asahan natin, easterlies po makakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Pagdating po ng October 29, asahan po natin magiging maulan sa ating bansa
dahil nga po dito sa may easterlies at pagsasalubog nila ng ating northeast monsoon. Again, inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.